Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat po ng mga naging bahagi ng ating selebrasyon kahapon. Gusto po nating sabihin na ito po ay simple lamang na pagbabasbas. Hindi pa ho ito ang tinatawag na dedication ng simbahan. Sapagkat minarapat lang po natin gamitin ito para po sa Holy Week celebration. Hindi pa ho ito pang malakasan yung kahapon. Ito'y kumbagay pambayabasan laang. Kaya hindi ho tayo masyado nag-imbita at ang ating inanyayahan lang po ay yung mga naging bahagi ng simbahang ito, ang mga main sponsors only. Kaya kayo pong mga benefactors and friends at mga supporters, darating po yung panahon, kung may awa po ang Diyos, makaraan po siguro ang ilang buwan bago matapos ang COVID, bago matapos ang taong ito, ay magkakameron na po tayo ng formal blessing. Kahapon lang, kumbaga sa restaurant ay soft opening, parang ito'y soft blessing lang. Pero hindi po ibig sabihin, hindi kayo mahalaga sa amin. Kayo po ay tatanggap sa amin ng formal na imbitasyon sa mga darating na panahon para po doon sa formal na blessing and dedication of the Healing Church of the Risen Christ. Mga kapatid, tamang-tama po ang ating banal na ebanghelyo na naglalarawan sa atin ng mukha ng Diyos. Kung idodrawing natin ang mukha ng Diyos, ito po ang lalabas. Isang Diyos na mapagpatawad, isang Diyos na mahabagin, isang Diyos ng libo-libo at milyong-milyong pagkakataon na hindi niya binibilang ang ating pagkakasala at pagkakamali, manapay binibigyan tayo ng pagkakataong makapagsisi at makapagpanibago. Ito po ang senaryo. Nasa bundok ng Olibo ang Panginoon at nangangaral nang biglang dumating yung mga eskribas at pariseo. Hawak-hawak nila yung babaeng nahuli sa pakikiapid. At ang ginamit na salita sa Ingles, they brought, they caught, they made her stand. Ito po yung salita ng kapangyarihan ng isang tao po ay ating ibinibilanggo na agad sa ating mga biases. They caught, they brought, they made her stand. Ay isa pong pagkakahon sa mga tao. At ito po ay isang uri rin ng ginagawa natin bilang mga tao. We box people. All the time we are biased. Ay, hindi na yan magbabago. Yan ay wala nang pag-asa sa buhay. And sometimes we people will always try to look at our superiority and inferiority. Yan yung singing priest. Oh, yan yung dancing priest. Oh, that's the healing priest, Father Joey. And we always try to look at people from whatever that excels them or whatever that is not so good reputation. Si Basyong Bote, ay magiinom yan. So, naroroon yung ating tendency to box people. At tinitingnan po ng mga eskribas at pariseo ang gagawin sapagkat ang batas po, ang nahuli sa pakikiapid ay babatuhin hanggang sa mamatay. Yun nga pong mahuli ng isang babae ay nabuntis na hindi pa ikinakasal, abay babatuhin din hanggang mamatay. Kaya kung siguro po yan ay ipapatupad, yung mga nabubuntis na hindi pa ikinakasal, ay palagay ko po'y mauubos ang mga bato. Pero hindi po mauubos yung mga babaeng nabubuntis na hindi pa ikinakasal. Magkagayon pa noon po mga kapatid, ano ang naging reaksyon ng Panginoon? Yumuko ang Panginoon at nagsulat doon sa lupa. At ang tanong natin ay, ano kaya ang isinulat ng Panginoon? At ang sabi po ng mga teologo o mga Bible scholar, ay isinulat ng Panginoon ang mga kasalanan ng tao.
Kaya nung nabasa ng mga tao, sinabi ng Panginoon, sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang unang bumato o pumukol ng bato sa babaeng ito. Ay nabasa no, sinungaling ka, ikaw ay sakim, ikaw ay ganid, kinukuha mo yung hindi para sa iyo, ikaw ay napakagulang, ikaw ay nuknukan sa kayabangan, ikaw ay matindi ang kahalayan at pagiging makasarili, ginagamit mo ang pwesto para manloko, ginagamit mo ang pwesto mo at kapangyarihan para sa sarili mo, para dumami ang iyong pera, kinukuha mo lahat ng mga negosyo na hindi para sa iyo. At siguro nga ay nung nabasa ng mga tao, nagtakbuhan na sila at dahan-dahang nawala ang iba. At nang makita po natin, who was the one who first wrote with his finger? Who was the one who wrote with his finger? It was Yahweh who wrote the 10 Commandments with his finger in Mount Sinai at ibinigay kay Moses. At sa galit ni Moses nang nakita niya yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosang baka, ibinato niya ang 10 utos ng Diyos. Kaya sabi ni Moses, Yahweh, please write again the 10 Commandments. And Yahweh said, remember, it was not I who broke the 10 Commandments. It was you. But Yahweh said, I will write again with my finger. A second time. A third time. A fourth time. And I will write again even for 100 times. For 1,000 times. For 1,000,000 times. So that I can bring about the message of love and mercy. Ipinakita po sa ating banal na ebanghelyo ang mukha ng Diyos that He is the God of love, of mercy, a God of hesed, a God of forgiveness, na hindi makalaga ang ating maraming mga pagkakamali. Ang mahalaga ay aminin mo. Ay kung ikaw ay huling-huli na, at itatanggi mo pa, ay hindi ko po ginawa yan, ay hindi ko po ginawa yan. Hindi po ako nandaya. Iba po yung gumawa niyan. Hindi ka patatawarin ng banal na Espiritu. Sabi nga ni Bishop Melray, niluluko mo ang Espiritu Santo. At kapag niluluko mo ang Espiritu Santo, hindi ka magkakameron ng kapayapaang ibinigay doon sa babaeng nagsisi. Importante ay ang pagsisisi. Importante yung pag-amin sa nagawa nating kasalanan. At ang Diyos ay napakalambot diyan. Kung tayo lamang ay magbabalik loob, kung tayo lamang po ay magsisisi, diringgin ng Diyos ang ating mga panalangin. Pero if we persist in our stubbornness, at sasabihin natin, hindi ako may kasalanan yan. Yan ang nagsabi sa akin. Yan ang masisisi, hindi ako. Yan ang simula ng iyong kapahamakan. Kapatid, panahon ng Kwaresma, panahon ng pagsisisi, panahon ng pag-amin sa nagawa nating kasalanan, at panahon ng paghingi ng kapatawaran. Kaya nang tumunghay ang Panginoon, wala na siyang nakita. At sabi doon sa babae, nasaan na sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala na po. It was not a question of victory na, nasaan na sila? Nasaan na yung mga nagwawalang hiya sa iyo? Nasaan na yung mga nagkukondena sa iyo? Asa na sila? It was not a question of victory.
It was a question of misery. Nasaan na sila? Bakit hindi sila nagsisi? Bakit hindi sila nagpanibago? Bakit hindi sila nagpatawad? It was a sorry feeling of loss of the people who were lost because of sin. At ang pinakamagandang binanggit ng Panginoon ay, neither do I condemn you. Go in peace. I have forgiven you. Start a new life. Ito po ang binibigay sa atin ng Panginoon. There are no condemnations in God, but only love and mercy will remain. Kung tayo lang po ay lubos ang pagsisisi, aminin ang pagkakasala, para tayong puting-puting niebe, para tayong busilak na busilak ang kulay, kung tayo'y manunumbalik sa Panginoon. It's not too late. It's never too late to say, sorry, God. It's not too late to ask forgiveness sa ating mga superior na pinagkasalanan mo. It's not too late to say, I'm willing to change my life. It's not too late to say to your wife, hindi na ako mangangaliwa. Puro kanan na. Hindi na ako mambababae. Sa ating mga anak, it's not too late to say, anak, I'm sorry kung hindi ko naibigay sa iyong pangangailangan mo. This time, I will work hard for your future. It's not too late to say, I'm sorry. Because God is waiting for all of us. And God will say to you, neither do I condemn you. Go in peace. I have forgiven you. Amen.